Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong araw na ito ng Lunes, Hulyo 8, taong 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Incoming DepEd Secretary at Senador Sani Angara itinanggi ang sinasabing 50,000 pesos na dagdag sahod, taas sahod sa mga guro. Arangkada Balita. Presyo ng mga pagkain inaasang bababa na sa mga susunod na buwan. Arangkada Balita. Firing range at underground tunnel na diskubre sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Arangkada Balita. Balita sa ibang dagat, death toll sa flash floods at landslides sa Nepal na dagdagan pa. Arangkada Balita. Sa sports, Gilas Pilipinas Women's wagi kontra Malaysia sa William Jones Cup. Arangkada Balita. Sa showbiz, singer na si Angeline Quinto may ibinunyag sa publiko. Arangkada Balita. At ang tabayanan natin mamaya kung makakaabot ito, restroom o ref? What? Meron ganon? Restroom o ref? Ano nga ba talaga ang nasa likod ng isang pintuan? Atin pong alamin. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning. Dito pa rin po sa impila may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23 sa ngalan ni Miss Judith Estrada Larino. Inyo po makakasama hanggang alas 6 po tayo. Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga po ng mga umaarangkadang balita, nilinaw ni incoming Education Secretary Senador Sani Angara na wala siyang ipinangakong itataas sa 50,000 piso ang sahod ng mga entry-level teachers sa public school. Ito'y matapos ang pahayag ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na bukas ang kanilang grupo sa alinmang panukala hinggil sa aumento sa sahod kabilang na ang proposal ni Senador Angara noong 18th Congress na itaas sa salary grade 19 ang sahod ng mga guro. Ayon kay Senador Angara, hindi makatotohanan kung itataas agad-agad sa 50,000 ang sahod ng mga guro. Sa halip, mas mainam anyang unti-untiin ang pagpapatupad ng nasabing wage increase. Wala naman akong pinangako na gano'n. Ang sabi ko, piyansa po ako na within the term of PBBM, matataas ang sweldo ng ating mga guro. Yan dahil pinag-aaralan na yan ng Department of Budget, Department of Finance, at ang Office of the President. So yan, I know that will happen in the next few years of the President's term. Naniniwala naman si Angara na dapat nang higpitan ang patakaran naman sa bidding process ng kagawaran upang hindi na maulit ang kontrobersyal na overpriced DepEd laptops. Dapat higpitan yung mga patakaran dito sa mga bidding. Yung pagsaset ng mga presyo, yung dapat walang overpricing, dapat pag bumibili ng malaki, makakakuha ng diskwento, yung mga practical solutions. At tamang-tama, tayo yung nagpasa ng bagong government procurement law. Naalala nyo sa Helian, ang batas yata na pinasa ng Kongreso bago nag-break itong nakaraan. At dyan,
In-input na namin dyan yung recommendations ng Blue Ribbon Committee dun sa, kasi minsan ang nagbibid sa mga ibang gamit, hindi naman nila negosyo yon. Kumbaga, pumapasok lang sa kung ano bidding. So, may mga rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee na pinasok na namin doon sa bagong government procurement law. Samantala, nag-OPM naman ang mambabatas o Promise Me. Nangako si Angara na masusing re-repasuhin ang proposed 2025 budget ng DepEd upang matiyak na ito ay tumutugon sa nararanasang krisis sa edukasyon sa bansa. Bahagi ho ng trabaho natin yun dahil yung budget ng ating departamento, tayo magde-defend niyan pagka-presenta sa parehong kamara ng legislatura o ng Kongreso. As you know, pagkatapos ng SONA, papadala na ng ehekutibo yung ating proposed 2025 budget sa Kongreso, sa lower house muna. Tapos yun, papatawag na yung kaming mga hepe ng mga ahensya at sasagot kami sa mga tanong. So talagang kailangan namin reviewin ng gusto yung 2025 budget. Tinig ni incoming DepEd Secretary at Senator Sani Angara sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Bukod sa hirit na dagdag sahod para sa mga guro, umaasa rin si Chairman Benjo Bases ng Teachers Dignity Coalition na matututukan ni incoming DepEd Secretary at Senator Sani Angara ang pagbabalik sa Philippine History sa curriculum. Sa lakian niya ng ginagampanan ng asignatura sa kasaysayan ng bansa, mali na tanggalin ito sa aralin ng mga estudyante. Meron po tayong pending na mga proposals din para doon sa reinstatement po ng Philippine History teaching o Philippine History as separate subject, dedicated subject po sa ating DepEd curriculum kasi nawala po yan since 2014. So sabi namin mukhang hindi tama na yung Philippine History pa ang mawawala dito sa ating curriculum. So we hope that Secretary Angara would take this seriously po. Sinabi pa ni Chairman Basas na anuman ang gamiting medium para maituro ito, nais nilang mabigyang prioridad o iprioridad ng bagong liderato ang pagkakalob ng isang instructional material sa bawat estudyante. Kahit naman anong platform, digital man yan o printed books, walang problema, basta accessible at applicable din, kasi baka naman pinagagamit natin ng mga soft copy, mga materials, wala naman silang gadget, wala silang access sa internet or what. So, kailangan po talaga din na maayos talaga pati yung distribution. We are hoping that the government could provide books in 1:1 ratio po para naman na hindi lahat ng bata ay walang maiiwan kumbaga. Kaugnay nito, binigyang diin pa ng opisyal na kung maisasama muli ang pag-aaral sa kasaysayan sa curriculum, nais ni Basas na pangunahan ito ng mga guro na tunay na may alam at walang bias sa sino mang individual o anumang pamilya sa politika. Ang gusto namin, hindi ito magiging bias, syempre, sa sino mang personalidad, sa sino mang pamilya in our history. Syempre, mangyayari lamang yan kung ito ay pagkakatiwala natin sa mga eksperto. No consensus, yung academic community, ito ay galing sa mga malaliman ng mga research, studies po na ginawa. And I think established naman na yung ating history until the recent times at hindi na ito pwedeng galawin. Ni TDC Chairman Benjo Basas sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Bilang tugon, nilinaw ni incoming Education Secretary at Senator Sani Angara na walang direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-single out o tutukan lamang ang anumang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito'y makaraang ipag-utos ng Pangulo na ibalik ang Philippine History subject sa DepEd curriculum. Sa panayam ng DWIZ, ipinalawanag ni Angara na ang nais lamang ni PBBM ay maituro ng maayos ang kasaysayan lalo't bahagi ito ng pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Wala namang single out si Presidente na periods in history. Sinabi lang niya, I want our children to learn history that it's taught correctly. So sa akin, maganda yan dahil yung matatag curriculum pilot pa lang tapos na sa grades 1, 4, and 7. Tapos this coming school year, grades 2, 3, 5, and 8 kung di ako nagkakamali. So tamang-tama, yung mga interventions na yan, pwedeng ipasok dito sa draft curriculum. And already dito sa matatag curriculum, meron ng history sa grades 5, 6, and 7. Ang gusto lang ni Presidente, tama yung pagkaturo at mahusay at talagang make it interesting and inspiring for our kasi bahagi yan ng nationhood kumbaga di ba yung national identity natin. Sa kabila nito, pag-aaralan pa niya ng DepEd kung babaguhin nila ang nilalaman ng mga aklat hinggil sa kasaysayan ng bansa.
Well, we'll have to look at it. Hindi ko sigurado, pero yung teaching, I think, yung kailangan, yung hindi lang spitting out facts at memorization of dates. I think yun yung ibig sabihin ni Presidente na pag tinignan mo sa ibang bansa, very engaging yung pagturo ng kasaysayan. Parang kwentuhan lang. Parang the human interest factor is paramount. Yung the battle of ideas, di ba? Kasi ang daming interesting sa ating kasaysayan, pero the way it is taught is very dry, cut and dry, kumbaga. Yan po muli ang tinig ni incoming Deputy Secretary at Senator Sani Angara sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! May paparing tampok na balita sa latest ng Filipino Mirror. Inaasang bababa na ang presyo ng pagkain sa mga susunod na buwan. Habang ang overall inflation ay tinatayang pasok sa 2 hanggang 4% target ng pamahalaan ngayong taon. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, posibleng bumaba na ang presyo ng pagkain ngayong tapos na ang El Nino phenomenon at hindi pa nararanasan ang La Nina sa bansa. Gayunman, nilinaw ng kalihim na bagamat hindi pa tapos ang pinakamalalang epekto ng La Nina, ang overall inflation ay posibleng patuloy na bumagal sa mga darating na buwan. Nabatid na ang inflation ay bumagal sa 3.7% noong nakaraang buwan kumpara sa 3.9% noong Mayo. Arangkada Balita! Sa kabila niya, naniniwala at ibinabala ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin, magbawas ng mga empleyado o tuloy na magsara ang mga negosyo kapag naipatupad na ang panibagong 35 sentimos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ito'y makarang aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa NCR ang 35 pesos na aumento sa daily minimum wage ng mga obrero. Sa panayam ng DWIZ, iginit ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na mga nasabing sitwasyon ay hindi ganti, hindi umano resback ng mga employer, kundi epekto lamang ng inaasahang pagkalugi ng mga ito. Para mabawi nila kasi wala namang pakialam yung itinaas sa sweldo, mandated, sa kita nila, sa benta nila. Dalawa choice nila. Itaas yung presyo kung kaya pa ng merkado. Kung hindi na kaya, magbawas ng tao para mabawi yung tataas. Or kung talaga hindi kaya ng dalawa rin, magsara. Ayun naman ang istorya rin sa mga maliliit eh. Papasok, 2 taon, 3 taon, magsasara, papasok na iba. Doon naman Bagaman handa namang tumalima ang grupo sa nakaambang dagdag sahod o pinag-utos ng dagdag sahod, iminungkahi ng opisyal na mas mainam kung lilinawin ng pamahalaan ang sitwasyon, gayong 16% lamang o katumbas ng 52 million na mga manggagawa ang makikinabang sa wage increase. Dapat di wala siguro yung sitwasyon na kasi maraming wrong perception eh. Ang minimum wage, pagka-mandated wage, ang apektado niyan ay yung tinatawag natin formal sector lang. Yun ay 16% lang ng mga manggagawa. Ang total manggagawa natin is about 52 million. Pagka ang mandate ng wage, ang mga minimum wage earner natin, out of 52 million, mga 5 million. Ngayon, pagka across the board, tsaka merong mga distortion, maabot ng 8 milyon ang nabibigyan. So yung nakararami, big majority, hindi kasali yan. Kaya pag sinasabi para sa manggagawa, hindi kasali rin ng 86 to 90%. Yan po ang tinig ni ECOP o Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Kaugnay niyan, tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na hindi lamang ang mga manggagawa sa Metro Manila ang makatatanggap ng panibagong dagdag sahod. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na susunod na dedesisyonan ng mga wage board ang umento, hirit na umento sa ibang mga rehiyon, partikular sa Calabarzon. Kabilang anya sa isa sa alang-alang na mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa dagdag sahod, ang mga pangangailangan ng mga manggagawa at ang pagkakataong makalikha ng mas maraming otrabats.
Magsusunod-sunod yan at susundan yung pong direktiba ng ating Pangulo na 60 days prior to the anniversary dapat within that time frame nagkaroon na po ng pagsasaalang-alang, meron na pong mga ginawang proseso at lalabas po siguro yung kanilang mga karampatang wage order bago po dumating yung anniversary date o 60 days from the time na sila po ay huling nagpalabas ng kanilang wage order. Kasabay ng inaprobang 35 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa NCR, umapela naman ang kalihim sa mga employer na tugunan din ang tinatawag na wage distortion upang mapanatili ang mataas na moral ng mga manggagawa. Ayun naman ay dapat na isaalang-alang para nang sa ganon mapanatili po naman natin yung mataas na moral ng mga manggagawa, lalo na po yung mga nauna dito po sa ating mga minimum wage earners. Meron na po silang tinatawag na karanasan at tenure sa kanilang kumpanya. Dapat po magkaroon naman din ng karampatan na adjustment at mapanatili po yung pagkakaiba-iba dun sa mga levels ng sweldo ng mga manggagawa sa isang pagawaan po. Yan po ang tinig ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Oras na 11 na sandali makalipas ang alas 5 na ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Career Executive Service rank sa mga nagtapos ng Master of National Security Administration o MNSA program, ipinawalang visa ni Pangulong Marcos. Alamin natin kung bakit mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binabawi nito ang policy na nagbibigay ng Career Executive Service o CES rank sa mga nagtapos ng Master of National Security Administration o MNSA program ng National Defense College of the Philippines o NDCP. Layo ng Executive Order No. 63 ni Pangulong Marcos na gawing synchronize na ang standards and procedures sa paggagawad ng CES rank. Tinukoy sa EO ang nakasaad sa Constitution na ang pagtatalaga sa civil service ay dapat naaayon daw sa merito at pagiging angkop sa posisyon na tutukuyin sa pamamagitan ng competitive examination. Bago ang kautusan ng Pangulo, ang mga nagtapos ng MNSA program ng NDCP na naitatalaga sa CES positions ay binibigyan ng ranggong CES. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, tanggap tayo ng pag-ulat buhat sa ating Metro Patrol. Alamin po natin ang kabuuan ng balita mula Kamanava ni Aling Beth Samson. Dalawa pang bagong proyektong infrastruktura ang pinasinayan sa lokal na pamahalang Navotas bilang bahagi pa din ng 17th Cityhood Anniversary celebration ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor John Red Chanco ang pababasbas at inaugurasyon ng Lieutenant M. De Vera Street sa Barangay Sipak, Almacen at ang bagong konstruksyon ng multi-purpose building sa Navotas Homes 2, Tanza 2. Pinaayos ang Lieutenant M. De Vera Street sa Barangay Sipak, Almacen upang makapagbigay ng mas ligtas at epesyenteng ruta para sa mga motorista maging ang mga dumadaan dito na inayos pa ang mga kanal upang makaiwas sa pagbabara ng paligid nito. Samantala, ang bagong 2-story building sa Navotas Homes 2, Tanza 2 ay isang daycare center, senior citizens office, tanggapan para sa housing administration at multi-purpose hall. Nilinaw naman ni Mayor Chanco ang kahalagahan ng mga proyekto sa pagpapaunlad ng kalidad at buhay ng mga Navoteños. Anang alkalde, ang pagpapabuti ng infrastruktura ay higit sa pagtatayo ng gusali na kumakatawan sa paningin bilang isang progresibong lungsod na nagpapakita ng isang matatag na komunidad. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, tanggap naman tayo ng pag-ulat buhat sa probinsya. Tatlong suporter ng makakaliwang grupo nagbalik loob na sa pamalaan mula Ilocania. Detalye hatid ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Ronald? Tatlong ng magkakaibang grupo ang kusang nagbalikuog sa pamalaan at piniling mamuhay ng normal kasama ang kanilang pamilya. Batay sa ulat,
Una rito ay si alias Michael, 30 years old, may asawa, magsasaka at residente ng Pamplona, Cagayan. Nirecruit si Michael noong 2016 ng paliging binibisita ang mga miyembro ng Anak Tawis sa kanilang lugar sa kanyang pakikipag-sapit sa organisasyon. Naging aktibo ito sa mga rally laban sa pamalaan para sa propagandang karapatan sa ancestral domain at mga pangkabuhayan. Sa kanyang pagkikipag-ugnayan sa grupo ay hindi rin naging madali ang pagkuha ng mga nabanggit na tulong at benepisyo na nagtulak na magbalik loob sa pamahalaan. At sumunod ay ang pagbalik loob naman si alias Gilma, 39 years old, Dinata, magsasaka at presidente ng Santa Teresita at Cagayan. Paghuli, si alias Mona, 56 years old, residente naman ng Alcagayan. Taong 2018 rin siya na-recruit ng sekretaryo ng Anak Pawis sa kanilang barangay. Bukod sa pagiging aktibo sa rally, ay dumadalo rin siya sa mga meeting at lectures hanggang taong 2021. Bumalik naman siya sa puler ng pamahalaan upang linisin ang kanyang pangalan at mamuhay ng tahimik at normal. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aydon Domingo, nag-uulat sa silang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang paksa ng mga balita, nadiskubre ng mga otoridad ang isang indoor firing range at underground tunnel sa sinalakay na high-end resort na pinaniniwala ang nagpapatuloy sa mga Chinese national na nagtatrabaho sa katabi nitong Pogo sa Tarlac, sa Bamban na Tarlac. At natuklasan ang firing range sa Purok 6, Barangay Senyora, na una nang idineklara ng isang trabahador sa resort bilang warehouse lamang. Sa Barangay Senyora po yan. Ayon kay Pampanga Police Director Colonel J. Dimaandal, nakatayo ang 2 hektaryang resort sa tinatayang 2 kilometro. 2 kilometro po ang layo mula sa Porac Angeles City Road at 5 kilometro mula sa Grand Palacio Royal, kung saan umuupa ang Pogo firm na Lucky South 99. Maging ang Philippine National Police niya ay walang ganong uri ng pasilidad na mayroong electronic control para sa pistol at rifle target, high-tech maging soundproof na mga bubong at dingding. Natuklasan din ang isang pinto na patungo sa underground tunnel sa unang palapag ng isa pang 2 palapag na istruktura na tila isang mansyon. Arangkada Balita! At babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras 26 na sandali makalipas ang alas 5. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Alright, dahil po nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:33 na po ng morning. Pag-usapan po natin, of course, kapag ganito pong araw, ganito pong oras, ay ang almusal, lalo na po yung kanin. At syempre, speaking of kanin o bigas, pag-usapan po natin yung Program 29. Tanggap po tayo ng update. Sa kabilang linya po, ang si Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division ng Department of Agriculture, si ASEC Genevieve Belicaria Guevara. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Welcome po muli sa DWIC Alu 23. Drew Nasino po, ASEC. Magandang umaga, Sir Drew, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Opo. Magandang umaga po. Salamat po, ma'am, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Impilan. Ano na po ang assessment, ma'am? Kung di ako nagkakamali, Friday, Saturday, and Sunday, inilarga po itong Program 29. Nakita po natin na napaka-successful po ng ating programa nitong nakaraang 3 araw. Marami pong mga sites natin ang naubos po nila yung ating quota na 300 kaban sa tig 50. So around
siguro po sa mga beneficiaries, nagkaroon po tayo ng more or less 15 to 16,000 po na beneficiaries na nakapag-avail dito sa 10 sites na ito na ginawa natin ng large-scale trial nitong P29 Rice Program. Yung mga kababayan po natin ay labis-labis po ang pagpasasalamat dahil nga po sila ay nakabili ng napakamurang bigas na ito. Ma'am, meron ho kayong datos, ma'am, kung gaano ho ba karami naging beneficiaryo po, yung mga bumili ang meron pa lang po tayo ay yung unang 2 araw, more or less nasa 15,000. Maglalabas po kami ng pinaka-exact kasi nga po yung pagmo-monitor po natin kahapon ay hindi pa po natin lahat pumapasok. So madadagdagan pa po itong 15 to 16,000 kasi yun po yung naging beneficiaries natin for the first 2 days. Opo. Ma'am, meron ho kayo naunang statement dito, ma'am, na plano po ng DA na palawakin po ito at dagdagan pa ho yung bilang ho ng mga Kadiwa Center. Saan pong mga particular ho ng mga lugar posible pong itong palawakin, itong program 29 outside Metro Manila or sa iba pang mas malalayong lugar? Meron po tayong plano na i-expand po ito sa mga karatig bayan po at mga cities malapit dito sa Metro Manila such as dito po sa Rizal and of course dito sa Cavite. By next month po ay tinitignan natin by Visayas, Cebu, Mindanao kasi meron po tayong din po ng NFA dyan. Meron po tayong mga warehouses nila dyan at meron po tayong pwedeng kunin na bigas na pwede natin ibenta ng 29 dyan. Opo, ma'am. So, linawin lamang ho natin bawat isa po, bawat yung bibili hanggang 10 kilo lamang po ito. Kada buwan po. Okay. Pwede ho ba silang bumalik din kinabukasan, Asek? Basta po sila ay ang pabentahan po ngayon kasi ng bigas ay nasa 5 kilos po yung lalagyanan. So, kung hindi po nila nakompleta yung 5 kilos sila o yung 10 kilos po nila sa araw na ito, ay pwede po silang bumalik. Pwede silang bumalik. Pero kapag nakompleto na po nila, halimbawa, naka 10 kilo na sila, pwede pa rin ba silang bumalik or? Yun po yung aming, kasi ngayon wala pa tayo talagang pinaka-solid na monitoring. By next month pa po natin i-roll out yung tinatawag natin ng booklet. Yung parang katulad po sa mga senior citizens at PWDs na meron mamomonitor sana natin yung pagbili nila ng bigas. Ngayon po, hindi pa po natin yung na-implement. So, pero pinapakiusapan po sana natin ang ating mga kababayan na kapag po sila ay nakakuha na ng 10 kilo nila para sa buwan na ito, ay sana po mapagbigyan naman nila yung iba na gusto ring mag-avail nitong P29 na ito. Opo. Kasi meron hong mga, may nagtatampo pa nga, Asik, bakit lang daw yun? Kasi, actually, araw-araw naman natin na, na-encounter yan. May mga nagtatampo ba, Asik, bakit hanggang ganito lang? Bakit sila lang? Bakit itong mga PWD lang, mga lolo, lola, mga 4-piece lang, or yung mga mga single o solo parents lamang po, hindi daw ho ba dadampi sa kanila hong kamay yung pong murang bigas, Asek? Ito po kasing P29 ay talaga pong dinevise or ginawa natin para po talaga mabigyan natin yung sa vulnerable sectors natin na tinatawag. So ito po yung apat, yung pong 4Ps, senior citizens, PWDs at mga solo parents. Pero meron naman pong plano ang Department of Agriculture and I know this will be soon. Yun pong tinatawag nating Rice for All. So mas maglalabas po tayo ng bigas na mas mura po sa normal po na market prices, mga 45 to 48 pesos po na range. Kung saan po lahat po ng mga gusto mag-avail ng murang bigas ay makaka-avail din. At yun nga po, dahil nga po gusto nating palawigin ng iba pang mga Kadiwa centers and stores, so mas magiging accessible po at mas makakabili po sila ng mas murang bigas. Opo. Ano ho ito, ma'am? Rice for all ho ito? Rice for all po.
ito po ay mas murang bigas po sa normal prices natin sa Hindi- merkado, which is around 55 to 60 po ngayon. Okay, hindi ba ito yung sa epekto nung EO62? Wala pa ba? Kung baga, hindi pa yan yung epekto niyan, Asek? Tinitignan po natin ngayon kung minomonitor din po natin syempre kung isa po ito sa epekto dahil nga po mas okay. makikita natin na mas magmumura po ang bigas dahil nga po dito sa pagbaba ng taripa. So isa po ito sa magiging effect niya dahil bababa po ang bigas sa pangkalawakan sa international market. Opo. Import po natin, so mas mabibenta po natin na mas mura. Opo, pero ang tanong ko ng taong bayan dito, Asik, hanggang kailan ho ba natin ito ma-maintain? Hanggang 6 months lang ho ba? Ito ho ba ay all year round? Let's say forever na ho ba yan? Asik, kasi of course, meron din naman tayong limit, ika nga, di ho ba, Asik? Opo, pero ang atin po namang plano, ang programa na ito ay ini-envision po natin na hanggang sanang matapos itong termino po ng ating mahal na Pangulo. Opo. So, alam po naman natin na yun nga po, ang magiging source po nitong P29 na bigas na ito ay mga aging stocks po ng NFA. Lagi naman po kasi bumibili ang NFA mula sa ating mga farmers. So, lagi po tayong merong pwedeng pagkunan nito dahil lalo na po kung wala namang magaganap na wag naman po sana, no? Wag naman. Na meron tayong mga kalamidad o yung kakailanganin po, emergency, yung ating stock sa NFA. Pero definitely, this will, kumbaga, support the program in a continuous manner. At the same time naman po, yun nga, meron tayong Rice for All na pwede nilang asahan dahil nga po dito sa pagbaba rin po ng taripa and all. So, tinitignan po natin na ito po ay magiging sustainable. At the same time po, alala po natin, ang NIA po ay nagsabi, ang National Irrigation Administration, meron po tayong yung sa contract farming nila by August po. Marami-rami rin po ito, mga 100 million kilos po ang naging commitment po ng NIA para dito sa P29 na program po na ito. Opo. Asek, Friday, Saturday, Sunday lang po itong programa po na ito. Pero why not ho sa ibang, weekdays, ika nga, sa halip na weekend? Meron ho bang ganong plano? At itong binabanggit ho ninyo na Rice for All, kailan ho ba ang target date po niyan na i-roll out? Ang target date po ng Rice for All ay ngayong buwan. Inihintay na lang po natin kung ma-launch ito. Kami po ay ibabalitaan po namin kayo. Opo. Pero ito nga pong pagbebenta ng P29 ngayon na Friday, Saturday, Sunday ay sabi po nga po namin ay ito ay trial launch. So, ini-envision po natin pag ito po ay nakita natin yung mga challenges at ma-address po natin. Gusto po sana natin na palawigin pa o pahabaan Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday sana. 5 days a week. Bale, pagka ito po ay nakita po natin yung mga challenges dahil nga po ngayon tinitignan pa natin kung ano yung mga nagiging problema. Opo. Para ma-address. Pero definitely po kasi tinitignan po kasi natin na usually po kasi ang mga bumibili po yan by weekends before the weekend. So yun po yung target po natin sana pagka in-expand pa po natin itong programa to ay mas maraming araw magiging available po ang ating P29. Opo. Asek, kumusta naman ho yung kasi sa bilang ho ng mga pumupunta ho doon sa mga Kadiwa Center po na yun, hindi naman ho ba kayo dinudumog ho dyan? Siyempre maraming gusto hong bumili ng mura pong bigas. Asek, meron ho ba kayong inilatag ho na mga sistema kung paano natin maisasaayos at hindi magdodoble kasi sinasabi nyo wala pa tayong booklet system, di ba? Meron ho kayong mga inilatag po na sistema para lang ho hindi madoble? Meron kasi tayong mga Kadiwa centers na malakas po ang suporta ng LGU. Katulad po dito sa may Marikina at sa may San Jose del Monte kung saan maayos pong napapapila yung mga tao, yung kilala po nila, may yung mga IDs, mga listahan.
naka-prepare po sila. Yung iba rin naman pong kadiwa centers natin na kumbaga DA sa Department of Agriculture katulad ng BPI, PhilFIDA, BAI, Bureau of Animal Industry. Yung mga tao po natin doon, mga FCAs po natin ay maganda po yung sistema nila. Merong waiting, merong upuan, merong kumbaga yung paglilista nila ay maayos naman. Hihingan po ng ID yung ating mga kababayan. So, yan po yung mga nakita natin. Wala naman pong kumbaga nagkagulo naman sa pila. Although makita po natin talaga nga pong maraming tao. Lalong-lalo na po sa umaga. Lalo sa Maynila, Asek. Sa Maynila, nung Friday pala, dun sa may report ni Aya, bandang Ermita yata yun. Medyo, syempre, Maynila yun. Kaya, matao kasi talaga, maraming tao talaga doon. Pero doon pa kaya, sa mga iba pang mga, sa Caloocan pa pala, eto yung mga nagreklamo, mga taga South Caloocan, bakit lang daw ho sa North meron? Doon ba sa South, iikot din daw ho ba yan? Mag-iikot-ikot daw ho ba yan, Asek? Titignan po natin, yan po ay kapag po makita natin na malaki po yung demand at of course pagka meron po tayong mga partners nga na gustong magtayo din ng kadiwa center or store sa kanilang area ay very open naman po tayo para magbukas doon ng kadiwa center or store. So, yan po yung parang part natin ng expansion din, ano. So, pag mag-request po sila, kami po ay talagang siguro ayusin namin in a strategic manner dahil nga po ang target natin ay sana magkaroon ng isang kadiwa center or store per city. And of course, ang ano po kasi natin sa expanded kadiwa ay itong centers na to ay mag-cater din sa maliliit na stores. So, around it. So, yun po yung parang pag-improve natin ng value chain. So, pag nagawa po natin yun, ay talaga naman pong magiging mas accessible po ang pagbebenta natin ng mga murang bilihin. Okay. So far, so good, Asek. At hopefully ay yung ating mga kababayan ay mas maabot pa ninyo yung iba nating mga kababayan, lalo yung mga iba pang miyembro ng 4Ps. Well, anyway, Asek, marami pong salamat sa inyo pong oras at magandang umaga po. Good luck po sa inyo. Balitaan nyo po kami kapag ano na po yung mga updates po. Hinggil nga po dyan sa bentahan po ng murang bigas, Asek. Salamat, Sir Drew, at sa inyong mga tagapakinig. Ito naman po ay talagang natutuwa kami dahil dito sa positive response sa ating P29. At sana po ay tuloy-tuloy na po ito. At asahan niyo po na gagawin po namin ang aming makakaya para po mas papa-improve natin, mas papalawak pa natin ang pagbibenta ng mga murang bilihin po. Alright. Maraming salamat po, Asek Genevieve Velicaria Guevara, ang Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division ng Department of Agriculture. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala ang oras. Belated happy birthday, Patrol 30 Jelly Mendez at ELTA President, National President Calando Marquez, 5:48 na po. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Umakyat na sa 14 ang patay habang 2 iba pa ang sugatan sa pagguho ng lupa at malawakang pagbaha dulot na malakas na pag-ulan sa Nepal. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad at sabay pahayag na aabot sa 9 katao naman ang naitalang nawawala. Samantala, pinaalalahanan naman ng mga otoridad at mga residente na manatiling alerto sa pagtaas ng baha lalo't nag-overflow, umaapaw na ang ilan sa mga malalaking ilog sa lugar. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinalo ng Gilas Pilipinas Women's Team ang koponan ng Malaysia sa 2024 William Jones Cup sa Taiwan. Sa score na 74-63, hinabol ng Gilas Women's ang Malaysia upang makumpleto ang comeback win. Pinangunahan ng veteranong si Efril Bernardino ang koponan na nagtala ng 13.6 rebounds, 6 steals at 2 blocks. Dahil sa pagkapanalo, umakyat na sa 1-1 ang kartada ng Gilas Women's Team.
Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Ibinunyag ng singer na si Angeline Quinto na mayroon siyang gestational diabetes. Ayon kay Angeline, may kinalaman ang diagnosis niya sa kanyang lifestyle, partikular na sa mga kinakain niya. Inamin pa ng singer na medyo wala siyang kontrol pagdating sa pagkain, bunsod na rin ng kanyang trabaho. Samantalang naghahanap na ng nutritionist ang singer upang subaybayan ang kanyang pagkain, lalo't kasalukuyang nagdadalang tao siya. Arangkada Balita! Ito ay habulo natin sa viral na balita. Kinaaliwan ng mga netizens ang isang TikTok video kung saan tampok ang isang pintuan ng refrigerator kung saan mabubulaga ka. As in, wow, grabe. Mabubulaga ka kapag binuksan mo. Ayon sa uploader na si Ivy, nakita nilang mahiwagang ref sa kinain nilang paresan ng kanyang kaibigan at maging sila ay nagulat nang buksan ito. Idinagdag pa ng uploader na nakakatuwa ang pagiging sobrang maparaan ng mga Pilipino. Arangkada Balita! Ilang tao sa loob. Well, anyway, tayo po ay pansamantala na pong nagpapaalam at maraming salamat nga po pala sa ating mga nakasama sa inyo center sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Aliw 23 sa ngalan po ni Ms. Judith Estrada Larino. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, Usapang Tol, kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.